Magandang araw, gabi, hapon sa inyong lahat. So narito na tayo sa sumunod na aking tatalakayin na bahagi ng komunikasyong profesional at trabaho. Ang pagsulat ng kartikan ng pulong. So mahalaga ang kritika ng pulong bilang bahagi ng komunikasyong profesional at trabaho sapagkat dito na itatala ang mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa napag-usapan o napagmitingan ng isang organisasyon, kumpanya at ng isang institusyon. So, again, pag sinabi nating kritika ng pulong, kalimitan dapat daw po ito ay maisagawa sa paraang formal, objektibo at komprehensibo. So, isitahin natin dito. Una, formal kasi ang kritika ng pulong po ay sinasagawa sa isang organisasyon na may mga pinag-uusapan mga bagay na may kaugnayan sa kanilang trabaho, kumpanya, or institusyon. Kailangan din maging objektibo ito sapagkat dapat lahat ng mga ilalagay mong impormasyon mula sa iyong minutes of meeting ay dapat may kaugnayan sa kung ano ang napag-usapan mula sa isang pagpupulong. So, ibig sabihin yan, bawal ka maglagay ng mga impormasyon mula sa isang pagpupulong na hindi naman nabanggit o hindi naman napag-usapan o hindi naman sinabi ng isang tao. Sabagat yun po ay makaka-apekto sa formalidad at sa pagiging objektibo ng inyong kritika ng pulong. And pangatlo, dapat komprehensibo. So, dapat, inuulit ko, lahat ng mahalagang detalye na napag-usapan, sinabi sa isang pagpupulong ay dapat mo pong maitala sapagkat may malaking papel na ginagampanan po yun sa inyong pag-uusap o sa inyong pagpupulong. So, nagatagin lahat ng mahalagang detalye tinatalakay sa pulong. Tandaan natin yan, gagawin mo lang ang kritika ng pulong or minutes of meeting kung kayo po ay tinatawag natin dito na kung kayo po ay nagkaroon ng pag-meeting or pagpupulong sa isang kumpanya, organisasyon. So, ibig sabihin yan, kung wala naman meeting, walang pagpupulong, hindi mo kailangan magtala ng kritika ng pulong. Pero, may mga instances na kailangan mong gawin ang kritika ng pulong. Sa paanong aspect ito dumarating? Kapag kailangan mong i-rewrite ang mga naitala mong mahalagang impormasyon, so, kailangan magawa ng minutes of meeting na batay sa kung ano napakinggan mo at batay sa kung ano natandaan mo at naitala mo sa isang pagpupulong. Tandaan, ang kritika ng pulong ay nagsisilbing opisyal at legal na kasulatan ng samahan sapagat ito ay maaari maging kagamitan, saligan, kung sakala may mga aberya na maganap. For example, sa isang pagpupulong, na pag-usapan na magkakaroon ng kontribusyon na for example ay 250 pesos para sa year-end party. Ngayon, may mga empleyado nagreklamo, ay wala kaming natandaan na napag-usapan na magkaroon tayo ng contribution na 250 para sa year-end party. So, para matapos ang usapin, tignan ang kritika ng pulong kung naan doon. At kung naan doon, wala silang magagawa sapagkat yun ay napagkasunduan at yun ay naitala sa kritika ng pulong. So, ibig sabihin, sinabi yun, napagkasunduan at sinang-ayon ng marami kung kaya yun po ay valid. At maaaring maging legal na batayan o basihan para sa paglilinaw sa mga usapin o mga bagay-bagay na may kaugnayan sa kumpanya, organisasyon at institusyon. Kung kaya, bisa tinatawag tong facing evidence sa mga legal na usapin o sanggunian para sa mga susunod. Okay? So, ano ba ang kritika ng pulong? Ano ang kanyang pangunahing gampanin? Una, nagsisilbi itong opisyal na tala hinggil sa napagpasyahan sa pulong. So, ibig sabihin niyan, ginagamit siya as tala. Ano ba yung mga sinang-ayunan nila? At ano ba yung mga bagay na hindi sinang-ayunan? For example, sa isang pagpupulong, sinabing, okay, sang-ayon ako na magkaroon tayo ng 250 pesos. Sinang-ayunan to ng marami ng lahat na dumalo ng pagpupulong gamit ang pagtaas ng kanang kamay. So, halos lahat ay sumang-ayon. Yan, nakataan po dapat yon lahat ng mahalagang impormasyon. Na ito-dokumento nito ang kapasyahan ng lahat ng responsibilidad ng bawat membro ng pulong. At nagasilbi itong para sa mga membro kung ano ang inaasahang gagawin na nakalatang sa kanila. Gayon din ang takdang petsa
na inaasahan nila matapos ang gawain. So, again, sa tinatawag natin ng katitikan ng pulong, inilalatag po dyan yung mga bagay-bagay na pag-uusapan, kailangan pagkasunduan, kailangan linawin, at mga kailangan ibahagi sa loob ng isang kumpanya or ng isang organisasyon. At dapat, nababatid din kung sino-sino aktibo at hindi aktibong dumalo. So, dapat tatandaan pag magawa ka ng minutes of meeting, una, opisyal na napagpasa ng pulong. Gagawin mo dyan, gagamitin ang minutes of meeting para maging reference nyo sa mga nakaraan niyang pagpupulong. Tapos dapat lahat ng mga napagpasyahan, napagkasunduan ng bawat membro is dapat na itala at na-document, na isulat, na ilathal amin, na i-record. Nagsisilbi ito para sa mga membro kung ano ang inaasahan, kung ano yung mga gagawin or kailangan or kung ano yung mga bagay na kailangan nilang tapusin na may mga takdang panahon. At pangapat, kailangan mo rin itala bilang bilang kalihim. Tandaan ha, sa katitikan ng pulong po or minutes of meeting, ang gumagawa po niyan or nagre-record po niyan ay dapat sekretary. Siya po ang may responsibilidad dyan. Sekretary o kalihim po ang nagtatala ng lahat ng mahalagang impormasyon na napag-usapan sa isang pagpupulong. Kung kaya, dapat nababati din niya sino ang mga dumalo at sino mga liban sa pagpupulong. Kailangan maitala niya yon. Panglima, tumatayo ito bilang dokumentong batayan para sunod na pulong. Kasi ito number 5, ito yung nangyayari na, for example, nag-meeting tayo ngayon. Next week, mag-meeting tayo ulit. So, gagawin, bago mag-start ng pagpupulong natin, yung mga napagkasunduan, mga napag-usapan nung nakaraang pulong ay muling babasahin sa sumunod na pulong para mabigyan linaw o mabigyan daan ang mga susunod pang pag-uusapan. And ganoon din po yon. Sa mga sunod na pulong, babasahin naman yung nakaraang pagpupulong bago magsimula ang panibagong pagpupulong o panibagong meeting. Ganoon po yung process na. I hope na-gets ninyo ako. Ano ba ang mga pangunahing hakbang sa pagsulat ng katitikan ng pulong? Una, paunang pagpaplano. That's your first step. Isang planadong pulong ang nagdudulot ng mainam na resulta sa samahan at sa mga membro nito. So, mahalaga na ang pagpupulong po ay hindi lamang biglaan. Dapat planado. Kailangan ilatag, magpadala ng liham or magpadala ng memo na nakatataas at nakalatag po doon ang mga agenda or mga bagay na pag-uusapan. Nakatakda doon ano yung araw, kailan magaganap ang pagpupulong at saan yung lugar. Dapat planado po, hindi pwedeng biglaan kasi dapat mahalaga na ma-assess or ma-check ang availability ng lahat ng empleyado bago magsagawa ng isang pagpupulong. And take note, dapat sa pagpupulong, dapat kalahati ng aktual na populasyon para makapag-start ng isang meeting. So kung hindi siya abot ng kalahati, walang pagpupulong. For example, 50 kayo sa isang company, sa isang institusyon, tapos ang umattend lang ay 10 out of 40. Hindi dapat po matuloy ang pagpupulong kasi wala po yun o hindi lumagpas ng kalahati ng aktual na bilang ng mga manggagawa sa isang organisasyon. Nakukuha po ako. Higit sa lahat, napadali nito ang paraan ng pagtala ng kalihim, lalo na at kung detalyado na isaayos ng tagapamuno ang mga hanin ng mga usapin. So, ang gagawin dyan, for example, kung yan ay recorded, kung yan ay naka-encoded, i-demonstrate natin, for example, ganito magiging structure niya. For example, nasa body ka. Okay? Based sa memo na binaba ng nakatataas, nakalagay sa agenda ninyo ay, for example, agenda number 1, pagtatakda ng eksaminasyon para sa baitang 10. Okay. So, dito may tatala lahat ng mahalagang detalye na may kaugnayan dito. Okay? Blah, 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 blah. And then, after nyan, second agenda. What's the second agenda? For example, next naman ay pagtalakay sa mga panibagong tuntunin ng kumpanya. Then another, like na mahalagang information dyan, then another agenda. Kaya nga sinasabi na mahalaga na dapat alam ng kalihim
kailan gaganapin, kailangan niya paunang pagkaplano, kailan gaganapin ang pagpupulong, saan ang lugar, ano-ano ang mga pag-uusapan, ano-ano ang mga agenda para maihandaan niya ang kanyang magiging minutes, para maayos ang flow at hindi siya mahirapan. Gets pa ako? Upang matamo ang paunang plano, kailangan tukuyin ng sa mga usapin ng agenda, haba ng pulong, oras, schedule at lugar kung saan gagawin. Sabi ko na kanina, mahalaga po na bago mag-start ng pagpupulong, kung ikaw ay kalihim or sekretary, alamin mo muna kailan ang meeting, saan gaganapin ang meeting, tapos ano-ano ang mga agenda para may handaan mo ang minutes of meeting mo. That's your step number 1. Next, step number 2, pagre-record ng mga usapan. Okay, parating sa recording, mahalaga ang ethical na konsiderasyon. Kung magre-record ng isang pagpupulong, mahalaga na inform ang bawat kasapi ng pagpupulong na magkakaroon ka ng recording, audio recording. Sapagkat kailangan natin bigyan ng pansin ang tinatawag natin na privacy, data privacy ng mga dadalo ng pagpupulong. Meaning to say, hindi ka pwede mag-proceed ng pag-recording nang wala itong otorisasyon mula sa mga dumalo ng isang pagpupulong. Kamalian yan, pag nag-record ka nang walang otorisasyon galing sa kanila, pwede kang habulin yan. Bago simulan ng recording, alamin muna kung ano-ano impormasyon o datos ang kinakailangan maitala. Sinabi ko na kanina, dapat bago magsimula ang pagpupulong, may panimulang pagkaplano ka na. Alam mo na ang lugar, oras, kailan, at ano-ano ang agenda o mga pag-uusapan sa pagpupulong. Tandaan, higit sa lahat ng napag-usapan ay kailangan maging bahagi ng katitikan ng pulong, lalo na ang mga ito. Yan. Lahat po yan ay dapat maging bahagi ng katitikan ng iyong pulong. Una, itatala mo anong araw at oras nagsimula ang pagpupulong. For example, nagsimula ang pagpupulong na ika-17 ng Enero 2026 sa ganap na 1:00 ng hapon. What's next? Sunod mong gagawin, itatalaan mo sino-sino ang mga dumalo. Kaya ang ginagawa dyan pa meeting, nagpapalimot ng attendance. Hindi nakadalo, nahuli at naunang umalis, lahat po dapat maitala mo yon. So dapat aware ka sa nangyayang surroundings mo. Pagka-start ng pagpupulong, alamin sinong dumalo, sino hindi dumalo, may mga na-late ba, at sino ang maagap na umalis. Dapat lahat po yun ay nakatala. Kuha pa ako. Pangatlo, paggawasto ng ginawa ang mga nakaraang kritikan ng pulong. Ito sinasabi ko kanina. So, yung paggawasto o muling pagbasa ng napag-usapan sa nakaraang meeting. For example, nag-meeting tayo ngayong araw. Next week, mag-meeting tayo ng parehas na araw, Monday. So, bago mag-start ang aktual na pagpupulong sa pagtalakay ng mga panibagong topic, mahalaga na banggitin at basahin kung ano ang mga napag-usapan nung nakaraang meeting. Pang-apat, resulta ng mga kapasyang sinagawa. Okay, nasabi ko na kanina, kasama na rin po yan. Ano mga napag-usapan, ano mga napagkasunduan mula sa pagpupulong, kailangan basahin mo po yun bago magsimula ang panibagong pagpupulong para sa panibagong usapin sa isang kumpanya o isang institusyon. Panlima, mga hakbang na isasagawa. Number 6, mga usapin mula sa nakaraang pulong at mga bagong usapin. So, ito nasabi kanina, lahat po yan connected. 3 to 6 ay connected po yan. Na sinasabi kanina, bago mag-start ang pagpupulong, kailangan pong basahin muna ang mga napag-usapan nung nakaraang pulong bago magsinumula ng pagtalakay sa panibagong paksa, usapin sa panibagong pagpupulong o meeting. 7, schedule ng sunod na pulong. Malagang sabihin, for example, bago ilagay mo, okay, ang sunod na pagpupulong ay magaganap sa susunod na linggo. Number 3, pagsulat ng pag-usapan o transaksyon. So again, pagdating sa minutes of meeting o kartikan ng pulong, hindi naman mahalaga na maitala mo lahat ng impormasyon. Yung tipong kahit halimbawa, nilagay mo, nagkamot sa ulo ang pangulo ng organisasyon. Hindi yun mahalaga. Hindi mo kailangan ilagay. Anong pakialam sa usapan natin? Ang ilalagay mo sa minutes of meeting mo, ano yung mahalaga na may malaking kaugnayan sa pinag-uusapan ninyo. Kung meron yan bumahing at meron yan nagkaihi, ay hindi mo kailangan ilagay yun.
Ang kailangan mo lamang pong ilagay sa iyong minutes ay ano yung mga mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa paksang pinag-uusapan ninyo. So, meaning to say, hindi ka dyan pwede maglagay ng basta-basta na lang impormasyon na hindi naman connected sa pag-meeting. Gets po ako? Maliban na lang kung nag-raise ng concern, so pwede mong ilagay yon. For example, Dr. Guevara raised a concern about blah 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 blah. About the no ID, no entry. So naglagay siya. Wala siya agenda pero nag-raise siya ng concern para sa other matters. Pwede mong ilagay yon. Pero kung halimbawa mo na kumain ng turon si Dr. Guevara, ay utang na loob, hindi mo pwedeng ilagay yon. Na-stress ako sa iyo. Okay po, tandaan, sa minutes of meeting, hindi mo naman kailangan itala lahat ng mga impormasyon. Piliin mo lang yung mahalaga at may kaugnayan sa agenda ng pagpupulong. Ganyan lang yan kasimple. Pang-apat, pamahagi ng pinakatikan ng pulong. So, mahalaga na mag-provide ka ng kopya ng kalatikan ng pulong na naganap nung nakaraang linggo bago pagtalakan ng panibagong pagpupulong. So, mahalaga may kopya sila para ma-check nila, okay, tama ba ang mga napag-usapan? Tama ba ang nilalaman nito? So, dapat po nagpo-provide ka nun. Okay po? Bago ito isagawa, inaasahan na ito ay nalagdaan na niya at nabatid ng tagapamuno para magtibay ang kapulungan kung tama ang nilalaman nito o may mga kailangan baguhin. So again, maaari mag-provide ka ng hard copy, e-copy, or pwede namang cloud-based tool. For example, sa cloud, mag-share kayo. Kaya pa mag-share kayo ng mga documents sa inyo. So, walang problema. Pero basta tandaan lang, bago mag-start ang meeting, balikan natin, i-check alamin kung kailan magaganap, anong oras, at saan ang lugar, sino ang mga dumalo, sino ang mga hindi dumalo, at sino umalis ng maagap, at sino ang mga nahuli. Then, i-check mo po ang minutes of meeting mo bago mo ito ipamigay sa mga kapwa mo at trabaho mo. Kung may mga tama, kung may mga mali, or meron pa hindi ka na ilagay na bahagi ng minutes mo, kailangan ma-double check mo po ito. Okay po? And yung panghuli niya na hakbang is dapat i-schedule mo ang susunod na pagpupulong ng inyong organisasyon. Okay? Number 5, pag-iingat ng sipi o pagtatabi. Sinabi ko kanina, malaki ang gampanin ng kalihim or ng sekretary ng isang organisasyon. Sapagkat, ang mga katatikan ng pulong ay nagsilbing, ano sabi kanina? Evidence. Fascia evidence. Legal na basihan or batayan tungkol sa napag-usapan. Kung kaya, dapat hindi siya mawala. Kapag nawala ang minutes of meeting mo, lagot ka. Totoo yan. Lagot ka. Kung lalo kung wala kang kopya niyan, at wala kang recording, ay may lagot ka. Kasi, mahalaga na naitabi mo lahat ng mahalagang dokumento at naitala mo lahat ng mga napag-usapan. Kaya kapag nawala yan, ikaw ang mananagot. It's your own responsibility as secretary na i-keep, itabi, at alagaan ang minutes of meeting ng pagpupulong sapagkat yun ay isang legal, magagamit bilang legal na basihan, batayan ng inyong kumpanya, lalo't higit kung may mga umaalma o naghahabol sa inyo sa mga napag-usapan ninyo sa pagpupulong na yan. Okay? Ito ang mga 21 gabay para sa mabisang pagsulat ng karatikan ng pulong. Una, ihain ng usapin bago pa man simulan ang schedule ng pulong. Pangalawa, tukuyin ang pangunahinglan ng pulong. So, i-state mo doon, ano-ano ang mga layunin, bakit tayo mag-meeting? Ano mga kailangan gawin? Tatlo, ilatag mo mga agenda mo, ano-ano ang mga pag-uusapan. Pang-apat, piliin ang pinakamainam na metodo. So, pwede kang mag-laptop, pwede kang mag-notebook, mag-usulat ka, para mas advisable taga-recording. Kasi mas mababalikan mo siya. Kasi may mga instances na panag-meeting ka, dami nangyayari, dami sinasabi. Isa ka lang. Ang kami na ginagamit mo, isa. So, kailangan matibay ang memorya mo. Lahat ng mga sinabi nila na dapat na-store mo sa isipan mo habang sinusulat mo siya. Kaya mahalaga, may recording ka. Okay po, mas advisable siya. Number 5, pero sabi kanina, bago mag-recording, humingi ng pahintulot. Number 5, siguraduhin handa ang lahat ng kinakailangan. Ballpen, papel,
kasama na rin dyan ang recording materials, at kasama na rin dyan ang kopya ng minutes ng nakaraang pagpupulong. Number 6, maglaan ng espasyo sa pagkuha ng mga detalye. Dapat yung mga space, just in case may kailangan kang isingit, may isingit na po yun doon. Number 7, itala lahat ng mga kalahok ng pulong. Sino mga umattend, sino mga hindi umattend, sino ang late, at sino umalis ng maaga. Kailangan maitala mo po lahat yun doon. So, dapat aware ka sa nangyari sa surroundings mo. Number 8, kilalanin lahat ng dadalo sa pulong, gayon din ang kanilang pangangailangan. Kung may mga concern ba sila, or sino-sino yung mga dadalo sa pulong, dapat kilala mo po sila. Number 9, bukod sa pangangailangan, mainam gawing pamilyar ang sarili sa mga tagapagganap na kailangan ng kinakatawan. So, dapat kilala nila kung sino ka, ikaw ba ang sekretary, pakilala mo ang sarili mo na ikaw ang magmi-minutes ng pagpupulong. Number 10, gumawa ng template ng kanitikan ng pulong upang mabilis na proseso ang pagtatala. Ganito siya. Okay? Mapakita ko sa inyo ng example. Check tayo dito. Download. Kanitikan ng pulong. So, for example, mag-ready ka na. So, ganyan yung mag-structure niyan. Okay, so sinabi ko kanina ha, para well-guided ka. Ito ang structure ng kanitikan ng pulong. Ito, paspasan lang to ha. Pangalan, organisasyon. So, ano yung organisasyon na involved sa pagpupulong? Uri ng pulong. So, yan ba ay regular na pagpupulong? O yan ba ay biglaang pagpupulong? So, ilagay po dyan. Ano siya uri ng pagpupulong? Regular ba siya or biglaang pagpupulong? Petsa, kailang ginanap ang pagpupulong? Anong oras? Saan ang lugar? Sino ang tagapangulo or sino ang maglilid ng meeting? At sino ang secretary? For example, like pangalan ko dito akong secretary. Mike Harold T. Halata. Okay. So, next mo niya, bracket number 1, ay Roman numeral number 1, pagbubukas ng pulong. Binuksan ng pulong sa ganap na ikatatlo ng hapon sa panguna ng tagapangulo. Then, tala mo, sino ang mga present? O, lahat yan present. Okay po, walang absent. Gets pa ako? And then, sumunod, pagkapatibay ng nakaraang katitikan. So, for example, binasa na ang nakaraang minutes, kakatibayin na, na siya, si certify, for example. Nalimutan ko sinasabi doon, parang I moved to something, I forgot, I'm so sorry. Pero, sinasabi niya na parang, sinasang-ayunan namin ang nakaraang, ang mga nilalaman ng nakaraang pagpupulong. So, ganon, sa Filipino. Okay po. So, balik tayo sa aking PowerPoint. Okay. Number 11, makinig ng may pag-iingat upang wala makaligtaan ng detalye. Sinasabi ko kanina, ang hirap ng wala kang recording. Kasi ang mangyayari doon, ang tendency, yung mga information, maaaring makaligtaan mo. So, mahalaga, may recording ka. Para kung makaligtaan ka, at may mababalikan kang detalye. Kasi dapat walang maiwan na mahalagang impormasyon. Dapat lahat maitala mo. Number 12, itama lamang ang katotohanan at iwasan ang pagkuha sa mga sariling opinyon na walang tiyak na batayan. So, dapat totoong impormasyon lamang ang nakalagay po doon. At huwag ka mag-asama ng opinion mo, ha? Mali yun. Magiging subjective ang minutes of meeting mo. Lahat ng nilalaman ng minutes of meeting is nakabatay sa kung ano ang mga napag-usapan at sinabi sa pagpupulong. Period. Gawing simple at malinaw pa kasulat. So, huwag ka gumamit ng mga complicated mga technical words. For example, sabi mo dyan na napagbulay-bulayan ng mga kalahok ng pagpupulong na magkaroon ng isang amyenda mula sa nakaraang pulisiya ng institusyon. Lalim naman. Abawan mo lang ng salita para mabes lang maunawaan. Number 14, maging tiyak ha. Dapat sure ka na sinabi niya yon. Baka naman kasi hindi niya sinabi, nilagay mo, lagot ka. Pa ako, dapat maging tiyak ka. Siguraduhin mo na, okay, sinabi niya yon. Tala mo. Huwag ka magalagay dyan ng eme-eme na hindi naman sinabi kasi makaka-apekto po yun sa kredibilidad mo bilang kalihim. Number 15, itala ang mga mahalagang motion. For example, nagkaroon ng botohan. Nagkaroon ng pool. For example, 150 or 250 pesos para sa contribution para sa ating year-end party. Sino sumasang-ayon
sa 150, nagtaas ang kamay, 10. O, record mo yon. Huwag mo na lagay pangalan, ha? Diyos ko, pahirapan mo ang sarili mo. Lagay mo na lang sino yung mga ano, ilagay mo ilan yung tumaas ng kamay. Okay, 10. Sino naman sumasang-ayon ng 250 para sa ating contribution sa year-end party? 31. O, talaga, okay, 31 na dumalo sa pagpupulong sa mga ayon para sa 250 na contribution. Yan, that's motion. Gets pa ako? Number 16, itala rin ang hindi natapos na usapin. So, kung mayroong mga paksain na hindi na pag-usapan at kulang sa oras, dapat itala mo po yung sa minutes of meeting mo na kailangan matalakay ito at nakaligtaan ito at dapat itong matapos sa ating meeting ngayon. Number 17, linawin ang inyong partisipasyon sa pulong. Sabi ka rin na, sino ka? Pakilala mo ang sarili mo. Anong papel mo sa pagpupulong? Sabi mo, ikaw ang kalihim para aware sila na ikaw ang magtatala ng mga pag-usapan. At ikaw ang babalikan nila kung may mga kailangan na paglilinaw mula sa nakaraang pagpupulong. Okay, next. Number 18, lagumin ang lahat ng mahalagang detalye. I-summarize mo po lahat ng mahalagang detalye. At number 19, oras na natapos ang pulong. For example, sabi mo, the meeting adjourned at exactly 6 in the afternoon. O, for example, nagtapos ang pagpupulong sa ika-6 ng hapon. Number 20, basahin mabuti ang katikan ng pulong bago ito ipamahagi. So, okay, tapos ng meeting, double check mo kung tama ang nilalaman, check mo ang recording mo, kung tumpak o tama, may nakaligtaan ka o wala. And then kapag wala, ilagay mo siya sa isang final, sa Word MS, i-type mo siya, at permahan mo sa Pangulo na may perma mo, and then tapos ang minutes of meeting mo. Ganun kasimple lang yun. O, ganun ito example ng minutes of meeting. Okay po? Okay. So, yan sinasabi ko. So, ay, nawala. Nasaan na yan? Ayan. So, makikita mo rito, mga dumalo, mga ulat, lahat ng mga napag-usapan, tatalaga mo dyan. Ha? Ito, summaries lang yan, pero dapat mas comprehensive yan, ha? Lagay mo, okay, mga ulat ng Pangulo taga-init naman, okay. So, lagay mo dyan, isinaad, sabi daw, isinaad ng Pangulo ng samahan na si Dr. Ines ay magkakaroon ng buwan ng wika sa ika-19 ng Agosto 2026. Inilatag naman ni Margo, auditor ng samahan, ang naging gastusin sa nakaraang buwan ng wika. Again, dapat comprehensive. So, lahat ng mahalagang impormasyon mula dyan ay dapat po itatala mo lahat na napag-usapan. Then, let's say for example, okay na minutes of meeting mo. Okay, perma ka dito, papermahan mo siya. Okay, perma ng Pangulo, tapos ang minutes of meeting mo. So, ganoon lang po yung kasimple. Nagiging mahirap lang kasi ang minutes of meeting kasi dapat malakas ang iyong attention span. So, dapat nakikinig ka ng maayos at dapat wala ka nakakaligtaan ng mga impormasyon mula sa isinaganuang pagpupulong. Kaya sinasabi ko kanina, mahalaga na bago magsimula pagpupulong, mahalaga na may handa mga gamitan mo. Okay po? Para handa ka at wala kang makaligtaan ng mahalagang impormasyon sa isang pagpupulong. So, yun po ang pang-ilan na ba? Pangatlo. Una, project proposal, sumunod ay memorandum, sunod ay katikan ng pulong, panghuli ay agenda. So ito lamang po ang aking paspasang talakayan na may kaugnay sa katitikan ng pulong. Tayo magkikita sa susunod nating talakayan sa pagsulat naman ng agenda. Maraming salamat po sa inyong lahat.